What up guys? So welcome here sa mag-check ulit tayo ng trade no, ng isang fellow trader natin dito. So si Chris ulit to. No? So sabi niya, first TP for weekend, first trade, first TP for today. Wala daw siya na siyang balak mag-trade but naka-timing ng magandang entry. And then nakakita siya ng lower high and then inconsistency for sell or selling opportunity. Diba? So sobrang ganda na itong trade na to. So market structure pa rin talaga yan. No? So parang binabasa lang niya ano yung nangyayari sa price or sa market, and then from there gagawa siya ng decisions. So based sa binibigay sa kanya ng chart, no, or ng market. So parang hindi siya nagpe-predict, instead nag-a-adapt siya kung ano binibigay ng market, diba? So parang big difference yun, no? So dito, nangyari is generally bullish siya, no? So parang pataas, and then nagke-create siya ng higher low, higher high, higher low, higher high. Ito pwede mo consider na isang buong high na to. And then from here, nag-create siya ng inconsistency, so which is lower high, di ba? So, di ba sabi natin kapag ka uptrend, dapat series of higher highs and then higher low. So, the moment na hindi na na-follow yan, let's say nag-create ng lower high or even high or kung ano man, no? So, inconsistency yan, no? So, parang ganun. So, parang indicating na mahina na yung trend and then potential na siya mag-shift, no? Pababa or pwede siyang mag-consolidate or mag-shift ng direction. So, syempre, kapag ka nag-consolidate, okay lang naman, di ba? So, parang it's either negative ka lang konti dyan or positive kang konti or break even. So, pwede mo i-close na lang, di ba, yung entry mo. No? And then, if ever naman, na-spot mo yung reversal, so sobrang okay yan. So, kasi nag-play out siya sa way na gusto mo. Okay? So, tapos, sobrang ganda ng ano niya dito, ng pagka-sell niya dito. So, kumbaga yung placing ng position. So, inantay niya talaga ma-confirm na nagkaroon ng rejection. So, para ma-label niya yun as lower high. And then, naglagay siya ng downtrend line, naglagay siya ng resistance. And then, yung short position niya is yung SL just right above nitong downtrend line and then itong resistance. So, para in case na yung price umakyat-akyat dyan, di ba, let's say na-break na tong downtrend line niya, na-break tong resistance niya, and then finally na-hit na yung SL niya, invalid na yung idea niya, di ba? Na bababa. Okay? So which is okay lang. So kasi means hindi lang nag-play out talaga, di ba? Sa way na gusto mo. Okay? So kaya yung doon papasok din yung risk management. So para kumbaga nahahayaan mo yung self mo na i-trust yung pinakang buong game plan mo sa isang trade mo. So parang ganyan. Okay? And then ang nangyari is natamaan yun, so which is good, no? Natamaan yung TP niya, no? And then I think hinit niya yung 1:2, and then just right before mag-support, no? So which is super good yan. So maganda yung gap between highs and then lows. So para kahit anong mangyari, kahit sabihin mo mag-consolidate to, so tapos ka na, diba? So parang nakahit ka na ng 1:2. No? All goods ka na agad for the day. So pwede ka na magkape, pwede ka na mag-games, maglakad-lakad, no? So super good talaga to.